Alright guys, for today's video magre-refill tayo ng coolant ng ating Click version 3 Pearl Arctic White. And so first time natin mag-refill nito guys, kasi nasa mga ano pa lang to, 2,510 na odometer yung takbo niya. Ayan, so bagong bago pa to guys. And first time na mag-refill tayo ng Click B3. So same sa dati kong Click na version to na nabinta ko na, same pa rin yung design ng lagayan ng coolant. Ayan, ito yung radiator nya guys. So sa mga 125cc maganda ang Click natin kasi mayroon na siyang coolant at mayroon na siyang liquid cooled na siya. Mayroon na siyang radiator para hindi masyado mag-init yung makina. Ayan. So ang gagawin natin guys, kasi ewan ko kung mapapansin nyo, nagbilulo na yan. So buksan natin. Ayan, so gamit tong screwdriver. Ayan. So dito, ito yung tanggalin lang natin tong screw. Ayan. Tapos may lock. Medyo nahirapan tayo guys, no? Madali lang dapat to kaso lang hindi natin So pagkatanggal ng screw, ayan, so may nakalock kasi dito yan dito, tapos sa gilid. So pihit nyo lang kasi dito, wag masyadong pwersahin dito kasi baka ma-loose, or yung plastic din kasi yan pag nakalock, yun yung maglalak sa kanya. Tapos pag pinwersa nyo naman, magano siya, ito yung masisira or mapupudpud itong plastic na to na kumakapit pag So ayan, so as you can see, ayan, ito yung so medyo madumi na yung mga gilid-gilid na yan. Ayan, so linisan natin yan kasi marami ng mga buhangin. Ayan, so pansin nyo, ayan, so lower na yung na, so kailangan na siyang na dapat dito lang yung hindi naman dapat yung sobra kasi baka mag overflow sa natin. Ayan. So ayan na, ito yung takip. Yan yung takip ng so dito natin nilalagay. Since wala tayong embodo na, itong pala guys is yung coolant na binili ko sa Honda. Nasa mga, hindi ko na maalala yung presyo, nasa mga 200 to 250 pesos 1 liter to guys. So premix na siya. No need na maghalo ng kung ano-ano. Yan, gamitin na lang. So kung wala kayong embudo, mag DIY na lang kayo ng pwedeng na pwedeng dyan. Ayan.
So konti lang yung kailangan para ano. So iwasan natin na malagyan ng mga buhangin, ng mga madudumi, kasi yun yung magiging cause ng bara-bara at saka baka magpalya pa yung radiator. So ayan. Ayan, doon lang sa hanggang upper lang tayo, hindi natin yan sobra. Kasi yun yung nasa manual, at saka may guhit naman kung no brainer to guys. May lower at saka may upper. So pag lagpasan ng lower, kailangan na talaga yung palitan. At saka yung upper. Yan, dyan lang dapat. Tapos ibalik yung takip. Kailangan na malinis to bago mo ibalik. Or dapat walang mga alikabok. Ayan. So nahihirapan ako ngayon guys kasi nga walang humawak ng camera, o kaya isang kamay lang. Tapos kailangan nakatakip ito ng talaga. Kasi guma ito guys, wala itong Ayan. So ganyan lang. So no need na pumunta sa mga shop para mag refill ng coolant. So kailangan mo lang ng star screw, tapos star screw, pampunas, at saka coolant. Itong coolant guys is matagal talaga itong maubos, kasi nga 1 litro, tapos konti lang talaga yung ma-refill mo sa So nabili ko tong Click nung March, at bira din kasi magamit pa ko lang. Minsan ito yung ginagamit ko, yung Click natin at saka yung XRM. Ayan, so hindi pa masyadong malaki yung odo or So linis-linis para ibalik natin yung takip, is malinis yung So maganda talaga na ma-check mo, ma-monitor mo yung coolant natin, kasi pag ito nakalimutan mo tapos wala ka na pang, or lower na pala yung coolant mo, syempre yung mag-overheat yung motor mo, at worst case masisira yung motor mo kasi nga nag-overheat. Ayan, so DIY lang to, madali lang talaga, no need na refill lang. Ayan, so ito yung radiator cover guys. So hindi dapat tinanggal to, or dapat kung tanggalin man, dapat may ipalit ka rin na pang depensa ng radiator mo. Ayan. Tapos ibalik to ulit. And hanggang dito na lang. I hope may natutunan kayo sa video ito. Kung meron pwede pa kayo subscribe ng munting channel natin, para sa marami pang videos na ating i-upload ay maging mas updated kayo. And ride safe.